Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Meron lang akong i-share sa inyo para dun sa mga naka-Kawasaki NS200. Ayan. So kung Kawasaki NS200 ang motor mo, dapat mapanood mo yung video na ito. Lalo na kung mahilig kayo mag-DIY sa makina. Ayan. So meron tayo dito ginagawa na isang NS200 na kulay dilaw. Okay? So yun mga bro, bago natin umpisan yung ating video, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. Ayan mga bro. So ito pala mga bro ay taga Bae bro ano? Ayan, galing pa si bro ng Bae Laguna, malapit lang naman. Tapos ito ay taga dito lang din, dinala dito kagabi. Ito naman pinagawa niya lang. Kakapagawa niya pa lang nito, wala pang isang araw, napundi lahat ng ilaw tapos yung battery namatay. Kaya ayaw niya na ibalik dun sa gumawa. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Pero ito kasi dati daw gumagana, umaandar. Nung pinakabitan nito, doon nagluko lahat ng electrical. So baka may problema rin sa wirings. I-check natin mga bro. Tapos ito, ayan. So meron tayo dito mga bro NS200 na ginagawa. Ito mga bro kapag ka gumagawa kayo ng NS200, meron kasi tayong dalawang NS200. Meron tayong carburetor at saka meron tayong FI. Yung ibang parts ng FI sa carb parehas. Pero ito mga bro, kung mapapansin nyo, yung camshaft, yan, yung camshaft mga bro ng NS200 at saka FI na NS200, magkaiba po sila. Ano yung kaibahan? Mas mahaba po yung pagitan ng dalawang lobe ng FI, tapos meron siyang guhit na dalawa or tatlo na guhit yon. Ito mapapansin nyo mga bro. Tapos dito, ayan paano ba to? Ayan, kung mapapansin nyo mga bro, yung NS200 na FI dapat na nakakabit, ito kasi carburetor. Kinabitan nila ng pang NS200 na camshaft. Ang nangyari dyan mga bro, malagatik po yan. Kahit anong tune up nyo, magpalit kayo ng black, magpalit kayo ng, kagaya nito, bago rocker arm nito bago rocker arm, pero hindi pa rin mapapatino ang andar nito. Kahit bago lahat yung timing chain, yung guide, gawa nung ating camshaft ay pang NS200 na FI. Tapos mapapansin nyo yan dito mga bro, diba meron tayong ito, meron tayong cam sprocket. Okay, dito nakakabit yan, ang cam sprocket. May bolt dito mga bro, dapat ang bolt nito ay 12. Dapat 12. Nagtaka ako dito, bakit 13 mga bro? Asan na ba yung 13? Nawara pa. Yan. Wala. Yan, so dapat yan mga bro 12. Tapos ang NS200 na camshaft dapat full thread to, mababaw lang ang thread niya. Ito kung mapapansin nyo mga bro, malalim. Okay? So malalim. So dun sa mga naggumagawa or nagdi-DIY ng NS200, bago kayo bumili ng pyesa, siguraduhin nyo na pang carb or pang FI. Ganon din yan mga bro sa mga stator ng NS160, yung twin disc, meron tayong brake drum, magkaiba rin sila. Pero kayang i-convert. Pero dito, magkakaproblema talaga tayo dito mga bro. Lalong-lalo na mga bro sa timing nito, ayan meron tayo ditong clutch gear or primary gear para sa clutch. Kailangan niya nakatapat yan sa gitna. Nakita niyo yan. Tapos dito dapat naka-timing din. Tapos sa kabila, yung sa balancer dun sa may magneto, dapat naka-timing din yan. Ayan kita niyo yan. Guhit na yan. Ayan, may mark dito. Tapos yung makina dun sa dulo, sa taas, may mark din yan. Dapat nakatapat yan. Tapos itong cams naman natin, dapat ang design nito, ang itsura nito, yung dalawang gilid, ayan, dalawang gilid nakaganito, tapos yung T naman ay nasa gitna, nakaganito. Ayan, para may timing natin. So yun lang mga bro, update lang paalala dun sa mga gumagawa ng NS200. Ito kasi mga bro, mahigit 1,000 din po ang camshaft. Mahal po ang mga pyesa lahat ng NS200. Halos lahat ng Kawasaki, mahal po ang pyesa. Kaya kung bibili kayo ng pyesa, dapat sigurado kayo na yun talaga yung sira or suwak. Kasi problema, gastos mga bro.
Kagaya ng mga nagawa natin noong nakaraan na Rouser 135, nilagyan nila ng camshaft ng mga CT150. So mataas din ang lip nun, hindi rin magkakaigi talaga. So kagaya nito mga bro, kailangan mapalitan to. Problema, wala tayong mabibili ngayon dito kasi pahirapan din ang piyesa nito, order. Bagaman mayroong mga dealer o mayroong mga shop na accredited ng Kawasaki, nasa Santa Cruz tayo, medyo wala pa dito mga ganitong piyesa mabibili. Yun lang mga bro, paalala lang dun sa mga naka-Rouser NS200. So bago yung timing chain natin to, ibabalik na natin to mga bro. So siya nga pala, dun sa mga magpapalit ng housing, ba't daw mahirap tanggalin? Hindi nyo pala matatanggal to hanggat hindi nyo kinakalas yung timing chain. Kailangan tanggalin nyo muna to para makalas nyo yung ating clutch housing. Kung lining lang, okay lang. Pero kung clutch housing, hindi talaga pwede. Okay? So hanggang dito lang yung video natin mga bro. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nakatulong sa inyo yung maikling video natin.